Tunay na istorya ni Haring Baldwin IV, The Leper King. Ang kwento ni Baldwin IV, na mas kilala bilang The Leper King, ay isa sa nakabibighani at malupit na istorya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kahit na siya ay nagdurusa mula sa ketong, isang sakit na nagdulot sa kanya ng pisikal na pagdurusa, ay pinamunuan ni Baldwin ang kaharian ng Jerusalem sa isang mahalagang yugto ng mga krusada. Ang kanyang buhay at paghahari ay nagsilbing patunay ng lakas ng kalooban at ang komplikasyon ng politika noong Middle Age. At sa bidyong ito ay sama-sama nating alamin ang tunay na istorya ni Haring Baldwin IV o ang tinaguriang The Leper King. Sino si King Baldwin IV? Si Baldwin IV ay ipinanganak noong 1161 kina Amalric I, hari ng Jerusalem, at Agnes ng Courtenay. Lumaki siya sa korte ng hari at tumanggap ng masusing edukasyon, partikular mula kay William ng Tyre, isang historiador at arsobispo. Si William ang unang nakapansin ng kakulangan ng pakiramdam sa kanang braso ni Baldwin noong bata pa siya, isang sintomas ng ketong na nooy walang lunas. Sa kabila ng diagnosis, ang maharlikang dugo ni Baldwin at ang kahalagahan ng kanyang pamilya sa politika ay siniguro na siya'y itinakda para mamuno. Pagsapit noong 1174, pumanaw ang ama ni Baldwin na si Amalric I, na nag-iwan ng trono sa 13 taong gulang na si Baldwin. Ang kanyang koronasyon ay nagmarka ng isang mahalagang sandali para sa kaharian ng Jerusalem. Bilang batang monarchy, hinarap ni Baldwin ang pagdududa mula sa mga maharlika at clergy dahil sa kanyang sakit. Marami ang nag-alinlangan sa kanyang kakayahang mamuno at natatakot sa mga implikasyon ng isang leper king. Gayunpaman, mabilis na pinabulaanan ni Baldwin ang mga bumabatikos sa kanya. Isa sa mga pinakatanyag na tagumpay ni Baldwin IV ay ang kanyang pamumuno sa panahon ng mga krusada. Sa kabila ng kanyang pisikal na limitasyon, si Baldwin ay isang mahusay na strategist at walang takot na leader sa larangan ng digmaan. Ang kanyang pinakatanyag na tagumpay ay naganap noong 1177 sa labanan sa Mount Gisard, kung saan tinalo ng kanyang hukbo ang makapangyarihang leader ng Muslim na si Saladin. Sa unahan ng kanyang hukbo, ang tapang ni Baldwin ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga tauhan, na nagpapatunay na ang kanyang sakit ay hindi hadlang sa kanyang kakayahang mamuno. Ang mga military strategy ni Baldwin ay madalas na nakabatay sa mabilis at desididong pagkilos at malalim na pag-unawa sa nature ng lupain. Ginamit niya ang mga mabibigat na pinatibay na lungsod ng Jerusalem at mga nakapaligid na lugar sa kanyang kalamangan at tiniyak ang kaligtasan ng kaharian laban sa mas malalaking puwersa. Ang paghahari ni Baldwin ay puno ng walang tigil na hamon. Ang kanyang ketong ay lumala sa paglipas ng panahon na naging sanhi ng muntikan niyang pagkabulag at hindi na makalakad. Subalit sa kabila ng mga kahirapan, aktibo pa rin siyang nakikibahagi sa pamamahala at pagpaplano ng militar. Humirang siya ng mga pinagkakatiwalaang tauhan tulad ni Raymond III ng Tripoli upang pamahalaan ang mga gawain sa mga panahong hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin. Ang personal na buhay ni Baldwin ay naapektuhan din ng kanyang sakit. Bilang isang leper king, hindi siya maaaring magpakasal o magkaanak, na nagdulot ng isang krisis sa taong papalit sa kanya sa paglipas ng panahon. Ang kanyang kapatid na si Sibila at ang anak nito na si Baldwin V ang itinakdang mga tagapagmana, ngunit ang mga hidwaan sa pagitan ng mga maharlika ay nagpahirap sa proseso. Ang paghahari ni Baldwin IV ay kasabay ng pag-usbong ni Saladin, isa sa mga pinakamatinding leader ng Muslim world noong Middle Ages. Madalas silang magkasagupa at nagawang pigilan ni Baldwin ang mga pagsulong ni Saladin sa kabila ng mas malalaking hukbo. Ang kakayahan ni Baldwin na mapanatili ang maselang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ay isang kahangahangang pamumuno, lalo na sa harap ng mga pandaigdigang pressure ng panahon. Hanggang sa sumapit ang kanyang kamatayan
noong 1185 sa edad na 24. Ang kanyang kamatayan ay nagmarka ng pagtatapos ng isang paghahari na sa kabila ng pagiging maikli ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng mga estado ng krusada. Ang pamumuno ni Baldwin sa kabila ng kanyang sakit ay nagpakita ng pambihirang antas ng determinasyon at katatagan. Inalala siya bilang isang hari na tumangging hayaan ang kanyang karamdaman na magdikta ng kapalaran ng kanyang kaharian. Ang kwento ni Baldwin IV ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga historiador, manunulat at filmmaker. Ang kanyang buhay ay isinapelikula noong 2005 na Kingdom of Heaven, kung saan siya ay inilarawan bilang isang marangal na figura. Bagaman ang pelikula ay may mga malikhaing pagbabago, binigyang diin nito ang di malilimutang pamana ni Baldwin bilang simbolo ng tapang at katatagan. Ang buhay ni Baldwin IV ay isang salaysay ng tagumpay sa harap ng mga hamon. Bilang isang leader, ipinakita niya ang mga katangian ng tapang, talino at malasakit. Sa kabila ng mga limitasyong dulot ng kanyang sakit, pinrotektahan niya ang kanyang kaharian at pinanatili ang soberanya nito sa isa sa mga pinakamagulong panahon sa kasaysayan nito. Si Baldwin IV ay nananatiling patunay ng walang hanggang lakas ng espiritu ng tao.